Isang napakaganda at mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa panibagong buhay na kanyang kaloob sa atin ngayong araw. At ngayon po, bago natin muling suungin at bago tayo muling makipagsapalaran sa buhay na ito, atin pong munang pagbulay-bulayan ng isang talata mula sa Biblia sa aklat ng Roma, Kabanatang 10, talatang 17. Ito po ay patungkol sa bunga ng pakikinig. Bunga ng pakikinig sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po doon, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ganito po ang English ng Romans chapter 10 verse 17. Faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Meron pong dalawang mahalagang bagay ang binabanggit sa Romans chapter 10 verse 17. Una po doon ay ang kahalagahan ng pakikinig sa pagtatatag ng pananampalataya. At ikalawa po ang kahalagahan ng pangangaral ng salita ng ating Panginoong Hesus upang maitatag ang pananampalataya. Napakahalaga po, mga kapatid, ng pakikinig sa pagtatatag ng pananampalataya, sapagkat ang uri po ng pananampalatayang maitatatag ay base sa uri ng pakikinig na isinasagawa. Kung mataman po o seryoso ang ating pakikinig, seryoso rin ang pananampalatayang maitatatag sa atin. Kung pabanjing-banjing ang ating pakikinig, pabanjing-banjing din sigurado yung pananampalatayang maitatatag sa atin. Kaya po, hindi lamang basta pakikinig ang dapat matutunan ng bawat isa sa atin. Ang dapat po nating matutunan ay ang tinatawag na emphatic listening. Yan, emphatic listening. Maaari pong mangyari na pakikinggan ng isang tao ang sinasabi mo, pero hindi niya po inuunawa. Pinapakinggan niya lang tayo o nakikinig lang siya, pero hindi niya po ito inuunawa, kundi para po hanapan lang tayo minsan ng pagkakamali. Yung akala natin nakikinig sa atin, yun pala iba yung takbo ng kanyang utak. Hinahanapan tayo ng kapintasan, hinahanapan tayo ng mali sa ating mga masasabi, para lang minsan ay mabueltahan tayo, o para minsan ay mahanapan tayo ng butas, o kaya ay para debatihin lang tayo. Hindi po empathic listening ang tawag doon. Ang tawag po dito ay impacto listening. Kapag po hindi empathic listening ang gagawin, maaaring ang mangyayari po ay yung tinatawag na selective listening lang. Ito po ay uri ng pakikinig na pinipili lang po yung gustong pakinggan. Kapag ang atin pong pakikinig ay selective, maaaring ang matututunan po natin ay wrong lessons. May natututunan kang lessons, pero mali naman. Isang doktor po yung nagpaliwanag sa kanyang pasyenteng alcoholic o lasinggero ng masamang idinudulot po sa katawan ng pag-inom ng alak. Gumawa po yung doktor ng isang simpleng eksperimento. Isa pong buhay na bulate ang nilagay niya sa loob ng baso. Pagkatapos, pinuno niya ng alak ang baso. Hindi po nagtagal, namatay ang mga bulate. Sabi ng doktor, anong lesson na natututunan mo mula rito? Sabi naman ng pasyente, natutunan ko po, Dok, na kapag umiinom ka ng alak, hindi ka magkakabulate. So he learned a lesson, but it was a wrong selection po, o wrong lesson. Pwede rin pong mangyari yung ganito sa atin kung hindi tayo magsasagawa ng tinatawag na empathic listening. Kapag nagsasalita ang Panginoon sa atin, we may learn the wrong lesson. So, ngayon, mga kapatid, aaralin natin paano nga ba matututunan o paano natin maisasagawa ang empathic listening. Maganda po na matuto tayo mula sa mga Chinese o sa mga Inchik. Kapag isinusulat po ng mga Chinese yung salitang listen, L-I-S-T-E-N, ito po'y kinakatawan ng 4 na characters. Doon po nakapaloob yung ears, doon nakapaloob yung
heart, yung eyes, at ang king. So, bakit may king? So, ang empathic listening ay humihingi po ng mga sumusunod. So, unahin po natin yung ears. Una, listen with your ears. So, talaga naman pong tayo ay nakikinig sa pamamagitan ng tenga. Hindi naman po sa pamamagitan ng ilong o ng mata. Nilikha po tayo ng Diyos na may dalawang tenga at isang bibig. Ang ibig sabihin po nun mga kapatid, kailangang mas madalas kang makinig kaysa magsalita. Kaya tayo meron dalawang tenga ay para mas lamang ang pakikinig kaysa sa pagsasalita. Pangalawa, we have to listen with our heart. So, kailangan ang naririnig ng tenga ay nakakarating sa ating puso. Kailangan po natin na pinapakinggan o kailangan pinapakinggan ng ating puso ang sinasabi ng ating kausap para natin siya maunawaan. Pangatlo po ay listen with your eyes. So, importanteng tinitingnan natin yung taong kinakausap natin. Hindi dapat na hindi maganda na habang tayo ay kinakausap, sa iba tayo nakafocus o yung paningin natin ay sa iba nakatingin. So, lalo nang po ngayon sa culture natin. Ngayon, na tuwing nag-uusap is nakatungo sa cellphone ang karamihan. So, naranasan mo na ba na ang taong kumakausap sa'yo sa iba nakatingin? Di po ba nakakainis kapag ganun? So doon nabubuo ang ating paghihinala. Nababawasan po yung effectiveness kundi man po credibility ng ating kausap yung sinasabi niya sa atin. Meron pong isang pastor na sa simula pa lang sa kanyang pagsisermon ay nakatingin na sa kisame. So, para naghahanap ng butike si pastor. Hindi po nagtagal, lahat ng nakikinig sa kanya nakatingin na rin o nakatitig na rin sa kisame. Hindi po ba ganun madalas? So, naagaw ng ibang bagay yung atensyon natin. Inakala nila na iyon ay banal na kisame, yung tinutungo o tinitingala ni pastor. Pang-apat mga kapatid ay listen as if the person speaking were a king. So, kailangan makinig tayo sa ating kausap katulad ng pakikinig natin sa hari o sa isang importanteng tao sa kapanahunan natin ngayon like president, mayor, or yung matataas na tao sa ating lipunan. So, napakahalaga po ang pagbibigay ng full attention and respect sa taong nagsasalita. Ipalagay po natin na ang nagsasalita ay isang hari. Kung kaya't, kailangan pakinggan natin siyang mabuti. Pahalagahan natin ang taong nakikipag-usap sa atin o naglalahad ng kanyang damdamin. So, if you listen with your ears, heart, and eyes, and if you listen as if that person as a king, were a king, empathic listening or empathic listening happens. Yun, mga kapatid. So, when there is empathic listening, understanding happens. Kapag merong empathic listening, doon nagbubunga ng pagkaunawa or understanding. So this is the way you should listen to others. This is also the way that you should listen to God. You should listen to God with your ears, with your heart, with your eyes. And you should listen to God this way because He is our King, the King of Kings and Lord of Lords. So mahalaga rin po ang pangangaral ng salita ng ating Panginoong Hesus upang maitatag ang pananampalataya. Ang sabi po sa ikalawang bahagi ng ating teksto sa Romans chapter 10 verse 17 pa rin po, sabi po doon, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So faith comes from hearing the message and the message is heard through the word of our Lord Jesus Christ. So sumampalataya ka sapagkat ikaw ay nakarinig. Ba? At kaya ka nakarinig sapagkat may nangaral tungkol sa ating Panginoong Hesus. Naririto po yung cycle of faith na dapat ay pinagdaraanan ng lahat ng mananampalataya. So ibibigay ko po sa inyo. May nangaral tungkol kay Hesus. May nakarinig ng pangaral. Ang nakarinig ay sumampalataya. Ang nakarinig na sumampalataya ay isinare niya naman sa iba yung kanyang narinig. At yun ding sumampalataya
at nangaral, and the cycle continues on and on. Parang ulan lang yan, mga kapatid. So babagsak ang ulan, mag-evaporate, aakit sa langit, babagsak ulit. So ganun din sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kapag tayo nakapagbahagi ng salita ng Panginoon, ang nakarinig o nagkaroon ang taong tumanggap nito ng buong pagkaunawa, ibabahagi niya rin sa iba. Mas maganda na yung pinahaginan niya, ibabahagi niya rin sa iba hanggang sa dumami ang maging believers o followers of our Lord Jesus Christ. So isipin po natin kung ang mga unang alagad at yung mga unang tagasunod ng ating Panginoong Hesus ay hindi nangaral, sigurado hindi na sa atin makakarating yung Kristyanismong ating kinabibilangan ngayon. Sabi po sa Marcos 16:15, habang kayo'y humahayo sa buong mundo ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ipangaral. Ito po yung pinag-uusapan natin ng matagal. Ang pangangaral sa pamamagitan ng salita. So, verbal proclamation. So, mahalaga po mga kapatid na ang pangangaral natin, although very modern na yung technology natin, madalas sa chat na lang natin binabahagi ang salita ng Panginoon, pero I realized na mas effective pa rin talaga ang kahit sa voice message, kasi faith comes from hearing. So hindi naman maririnig ng tao ang letra lang kung walang babasa nito. Maganda kung meron tayong makasamahan na talagang babasahin ito sa atin. Kaya bigyan po natin sana ng tiyaga na pakinggan itong binabahaging reflection ng inyo pong lingkod. So balik po tayo sa topic natin. So verbal proclamation, pangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit tandaan natin mga kapatid na ang pangangaral ay hindi lamang po sa pamamagitan din ng salita. So the gospel dapat can be told as well as demonstrated. So dapat meron din nakikitang action. So kung si Juan po, kung ating nakikilala, ang ginagamit niyang expression sa halip na preach the gospel ay witness to the gospel. So magpatotoo po tungkol sa ebanghelyo ang kanyang tinutukoy dito. Dapat hindi lang salita, dapat nakikita rin sa ating pagde-demonstrate nito sa ating lifestyle. So maaari kang magpatotoo sa pamamagitan ng salita at ng ating gawa. Ito ang kumpleto at pinakamabisang pangangaral mga kapatid. Ang pangangaral na walang gawa, sabi sa Bible, ay faith without action is dead. So ang pangangaral na walang gawa ay parang baog. So ang gawang walang pangangaral ay maaaring humantong sa idolatry. Ulitin ko po, ang gawang walang pangangaral ay maaaring humantong sa idolatry, kasi ang focus na ng tao ay ang good deeds mo. So hindi mo na pinoproclaim ang salita ng Panginoon. So isang patibong yan sa mga Kristiyano. So dapat patuloy lagi nating ine-exalt ang ating Panginoong Hesus sa lahat ng ating ginagawa at sa lahat ng ating binabahaging aral, hindi para sa ating sariling gain o benefits. Meron pong isang Kristiyanong NGO yung nag-mission sa isang tribo sa India na naniniwala po sa maraming Diyos. So nando sina Krishna, yan, sina Shiva. Sa lugar po na yun ay walang resource or source po ng tubig. Marami na po yung nagtangkang magtayo ng poso ng tubig o ng mga daluyan ng tubig. Ngunit lahat po sila ay nabigo. Gamit po yung makabagong technology ngayon, nagtagumpay po yung NGO na to or yung Christian NGO na makapagtayo ng poso sa lugar na yon. Ang problema po, wala sa kanilang project design ang pangangaral tungkol sa ating Panginoong Hesus. So pagkalabas ng tubig sa mga poso, niluhuran po ng mga katutubong Indian yung mga Kristiyano at sinamba nila yung mga yun. Tinuring silang mga Diyos ng mga Indian. So bilang bago nilang mga Diyos, tinuring nila silang bagong Diyos sa kanilang kultura o sa kanilang religion. So di ba napakasaklap ng ganong pangyayari. So inakala ng mga Indian na itong mga Kristiyanong to
sila yung dahilan kung bakit nagkatubig. So hindi nila pre-claim o hindi nila ipinoint na ang Panginoong Jesus, siya ang tanging source ng pangyayaring yun. So kinasangkapan lang itong mga Kristiyano. So dapat hindi natin inaangkin ang glory na dapat ay sa Panginoon. So ang pinakamagandang salin po ng Biblia, mga kapatid, ay yung salin ng ating buhay. May mga taong di naman nakakapagbasa ng Biblia sa buong panahon. Mayroong mga tinatawag na unfortunate, illiterate, hindi nakakapagbasa, hindi nakakapagsulat. Posible po na para sa mga taong to, ang tanging Biblia na mababasa nila ay ang ating mga buhay. So yun yung action natin, doon sila tumitingin. So dapat iniingatan natin ang ating action sa harap ng mga tao dahil ang action natin ayun ang ating patotoo sa kabutihan ng Panginoon. Sa Mindanao po, maraming Muslim ang naging Kristiyano. Hindi dahil sila'y dumalo sa mga evangelistic crusades dati. Marami po kasi sa kanila ang nakaranas ng mabubuting pakikisama ng kanilang mga nakasalamuhang Kristiyano doon. So naengganyo sila sa lifestyle ng mga Christians, kung kaya yung ibang Muslim ay nagpa-convert na rin bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Marami ring Muslim yung nagalit sa ating Panginoon dahil sa masasamang pakikisama ng ibang Kristiyano. So napaka-risky ng pagiging Kristiyano talaga. So kaya nandun yung chance na makaakay ka through your deeds and words, but nandun din yung malaking posibilidad na tayo ay makatisod at mapasama natin yung imahe ng ating Panginoong Jesus sa harap ng ibang tao dahil lang sa ating kagagawan. So ang imahe ng Panginoon ay perfect, pero dahil sa ating sariling will o dahil sa ating masyado tayong confident sa ating sarili na madalas naman nagfi-fail, so naapektuhan yung image ng Panginoon sa harap ng ibang tao. Kung atin po nakikilala itong si Mahatma Gandhi, isa po siya, minsan po tinanong po siya ng ilang mga Kristiyano o mga Christian leaders. Ang tanong po sa kanya parang ganito. So sabi, Mr. Gandhi, what will it take for India to become a Christian nation? So paano po ba magiging Kristiyano ang buong bansang India? Ang sagot po ni Mahatma Gandhi ay ganito. Sabi niya, all it takes is for Christians to be Christian. Sabi niya, all it takes is for Christians to be Christian. Napakalalim po nun, mga kapatid. Ibig sabihin nun, kailangan tayong magpaka-Kristiyano hindi lang sa salita, kundi sa isip, sa gawa, at sa buo nating pamumuhay. Dahil doon, madalas, hindi lamang sa salita, pero sa action din, tumitingin ang maraming tao. Doon natin sila maaaring akayin patungo sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. So yun, tandaan po natin yung aral ngayon, mga kapatid, at atin pong isabuhay ito ngayon. Romans chapter 10 verse 17, sabi po doon, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So magandang umaga po sa ating lahat at patuloy po na sumaatin ang masaganang pagpapala at pag-iingat ng ating Panginoon. God bless po.